Magandang hapon sa inyong lahat. Muli, ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa aling nito kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng kaliban ng galibin nila Santa Maria, ay hinggil sa issue ng House panel finds impeachment raps versus VP Sara sufficient on grounds. Impeachment case of VP Sara Duterte. Yeah. So, ang mamabatas mula sa Justice Committee nito ay napagdesisyonan na sufficient ground ito to proceed to conduct a hearing on third and fourth impeachment complaints against two VP Sara Duterte. So, yan. So, ang ating Vice Presidente Sara Duterte ay nasa na ngayon, nagkaroon ng desisyon yung ating mabubatas, nalilitisin na siya. So ngayon merong parang preliminary yung paglilimat ngayon darating na March 25 to para sa proseso mula dun sa Kongreso sasubmit siya ng kanyang mga ebidensya para mag-proceed siya doon bago mag-proceed doon sa Senate hearing. So ngayon, ang third at fourth complaint ay ang mga sumusunod. So ito yung kaso ni VP Sara na allegation sa kanya. The third impeachment complaint, also known as the Sabala et al. Complaint and endorsed by ML Party List Representative Lima, include allegation of misuse of confidential intelligence funds, violation of Constitution, and betrayal of public trust. Yung the fourth impeachment complaint or the Cabrera complaint was filed by lawyer Nathaniel Cabrera and endorsed by Manila 60th Representative Abante and Deputy Speaker Paulo Ortega. It includes allegation of unexplained wealth, violation of statement of assets, payments, and network, at bribery, and supposed that threat against yung threat niya sa Pangulo Marcos at First Lady Araneta Marcos and former Martin Romualdez o Speaker Romualdez. So yung initial hearing ay sasagawa sa March 25, April 14, April 22, and April 29. Diyan sa initial hearing sa yung sa Kongreso yata, kung di ako nagkakamali, yung initial hearing para mag-present ng ebidensya. Then, puproceed na yata sa Senado. So, kung di ako nagkakamali. So, correct me if I'm wrong. So, nais ni Representative Defensor ang speedy proceedings at may presenta ni VP Sara ang mga ebidensya at madismiss na nasabing reklamo sa kanya at makabalik na sa trabaho ang lahat at hindi na maabala pa si VP Sara. So sana yung gusto niya yung magkaroon na ng speedy proceeding para malaman na yung yung kasagutan dito sa impeachment complaint nito, kung talagang dapat siyang malitis na sa Senado. Yan. So ngayon ay ang The Critics Promotions at yung ating People's Anti-Crime Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. At sa isyung ito na desisyon ng Kongreso sa impeachment complaint kay VP Sara na malilitis ito sa Senado, ay ang ating side at boses dito ay umasa tayo na umiral ang fair justice mula diyan sa Kongreso at Senado upang matas na mapatunayan ang allegation sa kanya. So fair justice, yun yung ating boses sa ating Kongreso at Senado. Mayroon na fair justice yun. So we hope ang Senado ay maging patas sa kanilang gagawing pagdinig sa reklamo at yung Kongreso laban kay VP Sara Duterte at hindi mamulitik lamang sila at pagkaisahan na mapatalsik siya at mapalitan at hindi na makakandidato pa presidente sa susunod na eleksyon. So, sana walang politikahan yan. Kung may galit man sila kay dating Pangulong Duterte, so walang politikahan at katarungan lang. Yan. Mabuting pamamahala. So,
transparency and accountability. So fair justice lang. Ngayon kung may politikahan, sana ay kayo ay maliwanagan at kayo ay hindi na kayo gumawa pa ng pang-aabuso regarding with that, di ba? So sana ay magabayan kayo in fair justice ng ating banal na Panginoon Diyos. So sa nais ni Representative Defensor na ito ay madismiss sa Senado o sa Kongreso, ay sana nga ay patas na gawin ang prosesong yan upang kung talagang walang kinalaman si BP Sara sa aligasyon ay wag nang mag-aksepa ng oras sa maglilitis at ang atupagin ng Senado at Kongreso ay ang mahalagang gawain nila sa kanilang tungkulin. Lalo na ngayon may krisis sa ekonomiya, ay dapat yan ang inatupag nila, hindi impeachment. So yun. So ngayon ay siguro hindi dapat yan inatupag ng ating Kongreso ngayon, yung crisis doon sa impact ng digmaan sa sa Middle East, yung presyo ng gasolina, at hindi yung impeachment ang kanilang pagtutuunan ng pansin, na kailangan nila ng malaking panahon diyan para mag-gather ng kung paano maglilitis, ng yung mag-gather ng enough evidences para diyan sa pagpapatunay na si BP Sara sa aligasyon na yan, at si BP Sara ay maparusahan nila, so kaya o mapatanggal nila. Kaya siguro ay pagtuunan ng pansin ay yung kinaharap natin ngayon, at yung sa pagpapatuloy niya dahil nagawa na nila yan, at sila dyan sana umiral ng fair justice at magkaroon na nga ng speedy trial dyan. So ngayon ay yun, atat itong ating mga nasa Kongreso at kalaban ng BP Sara sa patalsikin siya at mapanagot sa aligasyon sa kanya. So may tamang proseso at tamang panahon para dyan kung gusto nilang patalsikin si BP Sara. So daanin ito sa tamang panahon at tamang proseso. So yun. At magkaroon tayo ng fair na paglilitis para dyan. Kaya yung mga kumakampi doon sa mga laban kay BP Sara, kayo ay magkaroon ng pagpairal kayo ng fair justice, at wag nyo pairalin yung mga sarili nyong kuro-kuro na kayo ay nakukuro-kuro na sa tingin nyo ay yung aligasyon ay gusto yun, na kayo gagawa ng mga hakbangin na mali. So dapat ay ilagay nyo sa mga kukutin nyo ang fair justice, gabay ng Panginoon Diyos, good governance. So dapat lagi tayo dyan, at hindi tayo gagawa ng sarili nating hakbangin para dyan sa magpainting ng maaaring politika o whatsoever, kung malila ng malika, o para kung gusto mo papanagutin siya, kung sino man yung nagpapairal niyan ay guguluhin mo. So dapat ay magpairal tayo ng fair justice lahat, so para walang para patas para sa lahat. So doon dapat yung ehemplo, dahil kahit sa palit na tao hanggang pinakamalaking tao, fair tayo dapat. Dahil kung sa malaking tao, unequal na yan, lalo sa maliit, di ba? So yan. So naway magabayan ang ating makatarungan Diyos at Kristo sa paglilitis na ito, at umiral ang katarungan, hindi lamang kay BP Sara, sa iba't ibang investigasyon ng Kongreso at Senado, at naging pangkalahatang pagpapairal justice ng ating justisya from the intergovernment. So naway wala ang kinikilingan ng Kongreso, Senado at ang ating justisya. So yun, magabayan kayo ng Panginoon Diyos para dyan, at tayong lahat ay protektado ng government in fair justice, at lalong lalo ng Panginoon Diyos sa na tayo protektahan niya from na yung gobyerno ay magabayan niya for the fair justice, para ang mga tao ay hindi na agrabyado kung yung mga niluklok niya sa pamahalaan ay lilihis ng landas. Kaya sana gumawa ng pamamaraan ng Panginoon Diyos para yung mga nakaluklok dyan at nakikisa dyan, kung ito ay mali, maharang sila. Umiral, mapaigting ng Panginoon Diyos ang fair justice sa kanyang iba't ibang pamamaraan na magabayan niya yung gobyerno, tao, at ng kanyang kapangyarihan. Muli, maliwanagan ang ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Sokri, Bala Espiritu Santo, Banal na Santa Maria, ang pamahalaan at ang sambayan ng Pilipino. Yung pamahalaan, mamahalan ng mabuti matuwid. Tugalin yung karapatan ng tao, patas na justisya, at
iwasan yung pang-aabuso, pag-oppress, katiwalian, korupsyon. Yung mamamayan, iwasan yung paglaban sa pamahalaan, paglabag sa batas. Bagkus, suportahan ang mabuting pamamahala, patas na hustisya, karapatang pantao. At makiisa sa pagpapairal nito ng ating pamahalaan. At higit sa lahat, tayo ay makapamuhay ng ayon sa ating makapamuhay tayo ng mapayapa, maunlad ayon sa ating mga karapatan. At higit sa lahat, makakapanampalataya tayo ng lubos sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo. Kung meron kayong mga ibang pananampalataya, maunlad na mapayapa tayo makakapanampalataya. So yun, muli magandang hapon sa inyo lahat at God bless you. Sana ang The Critics Promotion ay konstruktibong nakapagbahagi na naman sa inyo ng konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa link. Magandang hapon sa inyo lahat.